Wala pa si Papa Dudes, nasa hospital pa. Hopefully na makalabas na siya soon. Katulad sa nangyari kay Papa Dudes, lahat sa kanya na lahat ng sakit. Dahil nung time, nasa kabataan niya, no control. Subscribe na! Welcome back to my channel. It's Mama Ella again. Today's vlog is kung ano-ano lang dito ang aking gagawin sa loob ng bahay. Ito ang aking buhay sa Amerika na ganun lang. Everyday, busy sa umaga at medyo may kaunting pahinga rin. At this time, my friends and friendship, ako pa rin ang mag-isa dito. Wala pa si Papa Dudes, nasa hospital pa. Hopefully na makalabas na siya soon. Pero hindi ko pa sigurado. Nasa hospital na ngayon lang akong araw na hindi nakapunta sa hospital. Doon ako everyday. Start ng morning at pag umuwi din si Chanel galing from work, ay dinadaanan din ako sa hospital. Yun lang, ang hirap pala pag nagbabantay ka sa hospital. Nakakapagod. Hindi ka na wala ka namang ginagawa. Yun bang nakakapagod na wala kang ginagawa, yung paupo-upo ka lang doon. Pero at least kahit paano, Papa Dudes naman ay happy-happy siya pag nandoon ako. Pero tinawagan ko lang siya ngayon dahil hindi ako makapunta dahil walang tao dito at nagsipagpasukan ang mga anak ko at ako na lang ang matitira dito. Si Jarrell ay mamaya papapasok yun ng 2 o'clock at si JR papasok na mga a few minutes. At yung mga aso dito pag iniwanan walang magpapaihi at magpapapupup sa labas. So far so good naman ang panahon ngayon namin dito, malamig lang, ayan, maaraw. Sa kabila ng lahat ng ulan ng mga 5 days siguro o 4 days na ulan dito. Pero ngayon ay nagbigay na naman at lumiwanag na naman si haring araw. Ngayon ay nakaka-almusal na ako. Ang almusal ko lang ay cereal. At yun ang aking almusal lang. Kaya maglilinis ako ng aming kitchen. Ito maghuhugas muna ako ng aming mga plate. At si JR nakapagluto na din ng adobo. Ako naman ang nagtimpla sa niluto niyang adobo. Ayan ang adobo niya, nilagay ko, nagbaon siya. At ito naman mamaya ang aking isasangag. Ayan, isasangag ko yan. Hindi pa kaya panis. Hindi pa naman, isasangag ko lang yan. At meron ako kahapong isda na nandito pa, yung iskabichi. Andyan, mayroon pa ako ditong pinangat na dilis. Kaya ito ay gagawin ko ito mamayang salad, yung cucumber. Kaya nilabas ko, madaming kamatis ako nabili. Dahil mura lang ang kamatis sa Winco. Kaya ngayon liligpit muna tayo at manonood ako ng TV after this. Hugasan ko muna ito, my friends and friendship, yung mga pinaglutuan at kinainan nila kaninang umaga. Para hindi magulo dito. Hindi ka kasi makagalaw pag maraming nakatambak. Ayaw ko namang i-dishwash ito dahil kaunti lang naman. Pang mga pinapatulog ko lang ito mamaya sa dishwasher. Kaunti lang naman kasi hindi ko na i-dishwash. Sayang ang kuryente. Kaya dito, mainit namang tubig ang aking inaanlaw dito. Tapos, magsasangag ako ng kanin. Kasi may natira pa kaming kanin. Sayang itapon. Tapos ko nang mahugasan ito. At magsasangag na ako ng kanin. May bawang na ako, magbabasag na ako ng bawang. Nagsaing na ako, my friends and friendship, konti lang. Hindi pa natin naubos ang aming kanin. Kaya nagsasangag ako mag-isa lang kasi kami lang dito ang kumakain. Kaunti lang nga yung sinaing namin kahapon. Pero hindi pa rin nauubos. Kaya mapapanis to pag hindi ko isasangag. Kaya sumaing lang ako ngayon ng kaunti na lang, my friends and friendship. Para, ay, wala pala akong mantika dito. Maglilipat pala ako ng mantika. O, tingnan nyo, wala nang laman. Maglilipat ako dito. Hinaan ko muna yung apoy ko at ako'y magsasangag pagkatapos nito.
gumagalaw. Sana wag matapon. Wag matapon, wag matapon. Okay. Ingat. Ayun. Di natapon din. Pag dahan-dahanan mga isang bagay na wag mawala. Kung may tapon ay talagang hindi. Ayan. Nalagyan natin naglalagay ako ng maraming bawang. Ano ba ito? Nako, mayroon pa palang dala si JR kagabi. Ito yung tuyo, mukhang masarap to. Mamaya kakain sa sinangag. Ilalagay ko doon. Kaunti lang, hindi ako kumakain ng madami naman at baka mamaya maalat, tumaas ang blood pressure natin. At hindi lang yon yung kidney. Kaya hindi naman ako kumakain ng madami. Conforme lang, yung kinakain ko lang yung parang appetizer lang. Dahil takot naman tayo na magkasakit. Katulad sa nangyari kay Papa Dudes, lahat sa kanya na lahat ang sakit. Dahil nung time, sa kabataan niya, no control, lahat ay kinakain, lahat, yung bang happy-happy talaga nung bata pa. At yun ang ina-advise ko sa mga kabataan sa ngayon. Huwag niyong pabayaan ang iyong mga sarili. Masarap ang manigarilyo, masarap ang uminom, masarap ang kumain, masarap lahat. Pero kailangan mag-control ng mga ginagawa. Katulad sa pagkain, kinokontrol. Huwag yung pagdating sa pagkain na marami dyan, kain ng kain, sige kainin ng lahat. Parang wala ng bukas. At pag may taba, kain ng kain dahil hindi masarap daw ang adobo kung walang taba. Oo, okay yun. Pero, paano ba namang hindi natin tikman ng isang piraso at yun ang kumain tayo? Diba? Huwag yung lahat-lahat. Noon nalala ko yung asawa ko, hindi talaga makakain kung walang taba. Wala naman sakit siya sa puso dati. Pero ngayong nagkasakit na siya ng kidney failure, ay nandoon na lahat kasama na pati ang puso. Kasi pag once na magsimula, ang mga main organ na magka-diferensya, like kidney, heart, lungs, lahat nagkakakomplikasyon na silang lahat. Kaya bakit hindi natin mag-ingat tayo ngayon na habang bata pa tayo? Pwede pang maiwasan. Iwasan natin na kung gusto natin kainin ng isang bagay like mga kung anong ulam, bakit hindi lang tayo kumuha ng kokonti at magtikim? Kumuha doon sa kabila at magtikim. Hindi ibig sabihin na, may sakit ka, may kidney failure ka, high blood pressure ka, huwag kang kumain. Hindi. Kakain ka pero huwag madami. Yung kaunti lang. Para i-control mo lang ang sarili. Hindi ako pwedeng uminom, huwag kang iinom. Bakit ka iinom ko ikakasama sa'yo? Pero dito sa Amerika, wine. Okay, 1 shot lang. Pahinay-hinay. Yung pangpabuhay ng dugo. Pero iba naman kasi sila noong mga kabataan sa time ng asawa ko. Yung pag uminom, talagang inom talaga sila. Yun. Kaya ngayon sabi ko sa asawa ko, yan na ang sinisingil sa iyo. Hindi lang para sa asawa ko, para sa ating lahat, sa inyo, sa akin. Mag-ingat tayo sa ating mga kinakain at hanggang maaari, iwasan natin. At kung may nararamdaman, huwag magpapabaya. Ngayon ko lang na-realize yan sa sitwasyon ng asawa ko. Dahil imagine, very healthy talaga ang asawa ko. Isang karate instructor. Talagang kayang-kaya niya. Kaya-kaya akong idipinsa ng asawa ko. At police officer. Pero hindi niya in-expect at this time na yun na. Nasa bed na siya dahil may sakit. Yun talaga ang iwasan natin. Mag-ingat. Yun ang sinasabi ko dito sa mga anak ko. Na sabi ko ay ingat-ingat lang kayo sa mga kinakain. Ganon din ako. Hindi lang para sa asawa ko, hindi para lang sa isang tao, nandoon sa mga iba. Para din sa akin at sa aking pamilya. Mag-ingat lang tayo sa ating mga kinakain. At pag may maramdaman ay huwag pababayaan, magpa-doktor ka agad. Pero ang tanong, paano yung taong hindi naka-afford ng magpa-doktor? Yun ang wala kong may sasagot. A few inches later. Welcome back to my channel. 5 minutes later. Kararating ko lang dahil si Papa Dudes ay lumabas na sa hospital at pinick up ko doon siya sa hospital right now. Hinatid kami dito ng aking son-in-law na si TJ. Shout out sa iyo TJ. Thank you so much
sa pagbibigay mo parati ng ride sa amin ni Papa. You're always there pag kailangan ka namin. Thank you very much. Thank you rin sa aking lahat ng mga anak for always supporting us. Thank you very much. So nandito na din si Papa Dudes. I'm so thanks para hindi na ako pabalik-balik na sa hospital. At right now, he's good. Halika, pakita ko sa inyo si Papa Dudes. Nandito siya sa room at nakauwi na din kami pero tired na ako, my friends and friendship. Magluluto pa ako ng makakain. Papa, say hi to my friends and friendship. Hi, ito na si Papa Dudes. But so far, ito si Zoe ang kanyang nurse. So far, magbabantay, mahina pa ang kanyang mga tuhod. Hindi pa masyado siyang nakakalakad. Yun bang, imagine, it's more than 2 weeks siya sa hospital na hindi siya nakapaglakad. Pero may follow-up siya na therapist na pupunta dito sa bahay. Siya ang dahilan, my friends and friendship, kung bakit hindi ako natuloy sa aking pagbakasyon sa Pilipinas. Hindi ko rin makonsidered as bakasyon ang akin sanang pag-uwi dahil marami rin akong gagawin at ilang bali 10 days lang ako doon. Talagang marami talagang mga harang sa akin na hindi ako natuloy sa aking pag-uwi pero kompleto na din ako. Katulad sa sinabi ko, may ticket na ako lahat-lahat. Kaya siyang dahilan kung bakit hindi ako nakauwi. Kaya wala akong mai-vlog about sa Philippines. Yun lang. Basta so sad din. Pero happy naman ako at si Papa Dudes ay okay na. So, thank you my friends and friendship sa mga prayers din ninyo. At magluluto muna ako ng makakain namin. Yun ang mahirap dito sa Amerika. Wala kang kasama sa bahay na magluluto at magpapakain sa'yo. Kundi sarili mong kamas, sarili mong lipad, sarili mong galaw lahat. Kailangan mo na gumalaw para may makain ka. Yun lang, nakaready naman dito my friends and friendship. So far napapagod na talaga ako. Kaya parang wala na akong battery, lubat na talaga. Sandali lang my friends at ako ay magluluto. Nagawa ko ng salad na cucumber. Meron pa akong sinigang. Ginawa ko ng sinigang na pampano. Nalagyan ko ng kamatis. Lagyan ng pang-asim. Maliit lang ang aking nilutoan. Mahirap maghalo. Yan. Matagal kasi maluto yung pampano. Maniluto. Meron pa ako dito natira. May adobo pa. Oh. Si Papa kasi humingi ng may sabaw. Nagka-crave siya ng may sabaw. Mawala lang ako dito sa bahay. Nakatambak ng hugasan. Ilalagay ko na itong kaunting pitsay. Mga pagkain naman kasi sa hospital, walang kalasa-lasa. Hindi naman masarap. Kaya si Papa nagka-crave ng pagkain. Pakuluan ko lang muna to. Ninit ko yung sinangag. Si Papa na sa bathroom pa. Nagugutom na ako. Kakain ako mamaya na siya kung labas niya. Ninit ko yun po. At kanina, niluto ko to. Akala ko hindi pa lalabas si Papa sa hospital. Bukas pa sana ako pupunta. Dito ako magpapahinga. Itumawag na lalabas na daw siya. Buti na lang nandito si Grant sa daddy ni Zoe. Hinatid ako doon sa hospital. Hindi naiwanan ko na itong sinangag ko. Kape lang ang ininom ko kanina at yung ilang pirasong pandesal.
Kaya nagugutom na talaga. Pagdating ko doon sa hospital, may sandwich si Papa. Kinain ko at hingi ako ng kape sa nurse. Kanahan, nagugutom na ako. My friends and friendship. Muha lang ako ng pampano. Sinabawan ko lang. At ito yung adobo. So, kain tayo. Zoe? No, Why? because I don't want it. I saw my burger left there and chicken. Dahil I'm still here. I know. Sarap ng sabaw. Ang dami ng kanin ko. Bale. Tagal pa kasi ni Papa doon sa bathroom. Kaya nagugutom na ako. My friends and friendship. May adobo kami. Ito lang, kukunin ko yung isa lang na may taba. Kain na tayo. Gutom na si Mama El at pagod. Kain na tayo. Yung favorite ko sa pampano ay ano, yung buntot. Iba naman gusto nila ulo. Pa, tapos kayo? Papa! Pag ganito. Kain ka? Yeah. You want rice? No. What do you want? My burger. Did you do your homework? No. I think Good. in 1910s you look old. Girl, Ganda. now for the food, Yeah, do it most now. kids couldn't even afford that lunch at all. It was cold because they weren't. You want me to put it? Yeah, perfect. Okay. If they end up with that ticket, they're gonna spend. What? What? Sarap ng pipino. We were showing the main babysitter. Sarap ng sabaw. Babe, Basta? go like the babysitter Mm, is sarap my na. help. Honey, just I'm done. Oh, no. Ayun ang kinakain niya. Kanina pag uwi namin, si Liam at saka ito, hinatid kasi kami ng daddy ni Liam kasama si Liam at itong si Zoe. Dapat si Zoe iwanan muna namin. Sino yan, So? Sandali lang, So. Can you play Sandali lang. you know with me after I get out of school? Yes. If that would be right, you think we can play it. Leche? Eating McDonald's burger.